Magkano nga ba ang magagastos sa pintura lang? Dito sa video na to, i-reveal ko kung magkano ang nagastos namin sa pintura. Sa totoo lang, totoo nga palang sinasabi nila na kung magkano daw ang nagastos mo sa pagbuo ng bahay, siya rin ang magagastos mo pagdating sa finishing. Marami sa mga viewers natin na nagtatanong kung magkano na nga ba ang mga nagagastos sa ganito ganyan. At least sa ganitong video, magkakaroon na po sila ng idea at mapaghahandaan na po nila kung magkano nga ba ang gastos. Pagdating naman sa pagpili ng kulay ng pintura guys, para sa akin mas gusto ko yung parang off-white siya or parang cream. Ayoko nga pala guys nung glossy type na pintura, ayoko na makintab. Mas gusto ko po yung matte finish. Kasi para sa akin, yun yung elegant tingnan sa mga mata ko. Ang tao naman ay kanya-kanya po yan ang reference kung ano yung maganda sa paningin nila. Heto nga pala yung isa sa mga material na kailangan para sa pintura. Ito yung skin coat. So ang pinili ko yung Sakura guys. Uso na ito guys kesa gumamit kayo ng purong semento. Kasi mas maganda tong gamitin dahil mas madali na siyang pakinisin after malason yung mga pader. Etong ganitong skim coat ay mas mahal lang kumpara sa semento kasi nasa 400 pesos to. Kaya naman gumastos ako ng nasa 4,000 pesos para sa skim coat. Mas mahal siya pero mas sulit naman siya. Kinakailangan tama lang yung pagkakatimpla nito, sakto yung tubig, hindi sobrang dami at hindi rin naman sobrang konti. Bale bago applyan nitong skim coat guys, nilason muna namin yung mga pader kasi nga yun yung kailangan talaga. And after malason, so pwede na yan applyan nitong mga skim coat. So yan, bale ito, pinapakinis po yan. So since meron na tong first layer ng skin coat, since hindi pa siya makinis, dadagdagan pa po yan hanggang sa medyo pumantay siya. So yan, alam naman po yan ng mga gumagawa. Medyo marami rin ang kinailangan dito, halos nakasampung bag kami ng skin coat dito sa buong master bedroom. Ito nga palang master bedroom guys, halos 2 kwarto at kalahati yung katumbas niya. So medyo malawak po ito. Halos parang nasa 31 square meters po yung pinakang lawak nito kasama yung terrace and then yung CR. So ganun pong kalawak yung pipinturahan. Kaya naman maraming skim coat ang nagamit. And also pagkatapos malason, yun na nga, lalagyan ng skim coat, gagamitan niya ng primer. So yun yung pinakang first coating, yung flat latex na tinatawag, bago lapatan ng first coating pa ng pintura and then may final coating pa ng pintura. So ganun po yung process. So dito sa master bedroom guys, ito yung pinakang CR namin. So medyo malawak din to guys, parang kwarto to ng bata. So ganun siyang kalaki kasi nga gusto ko talaga yung medyo malawak na CR. Yung tipong makakapaglagay ka ng bathtub, may partition pa. So ganun guys. Sa totoo lang, kung gagastos kayo sa pintura, mas maganda yung ganito guys. Okay din naman yung old method, yung pinakang sementong puro, pwede pa rin naman talaga yon. Pero since ito yung uso ngayon guys, at saka ito yung mas magandang gamitin, dito na rin talaga ako nag-invest. Kasi although medyo mas mahal siya, pero mas maganda naman. So ang gastos ng pintura guys ay depende yun sa lawak ng area, depende sa laki. So dito nga nabanggit ko kanina na sa 31 square meters yung pipinturahan, kaya naman sobrang medyo malaki din talaga yung nagastos. So dito sa master na to, meron ditong mini walk-in closet, tapos may office din, tapos doon na nga sa bed area, and at the same time yung tipong makakapaglagay ka ng mini sofa sa loob ng kwarto. So yun talaga yung pinangarap namin na kwarto, yung medyo malaki talaga guys. Para sa akin kasi libre lang yung pangarap, kaya naman kung mangangarap din lang ako lalakihan na nga naman namin. And dito nga pala guys, importante talaga na marami kayong mga nakaabang na mga wires, yung mga saksakan, yung mga outlets na yan, mga switch, para kapag nagfi-finishing na, hindi na kayo mahihirapan sa pagbakbak, or kung kailan finish na, tsaka pa kayo magbabakbak. So maganda talaga, nakaplan. So yan, kung mapapansin nyo, meron na tong ceiling guys and cove light, pero wala pa yan pintura guys. Yung nakikita nyong kulay na yan, yan po yung flat latex. So pag natapos na sila ditong mag skim coat, kinabukasan pwede na yan iliha. So pakikinisin na po nila yan bago maglagay ng pinakang primer. So heto na nga yung part kung saan nililiha na po yung mga skim coat na yan. So yan, pakikinisin nila yan ng pakikinisin, papantayin po nila yan. And after nga mapakinis to guys, doon na maglalagay ng pinakang first coating or yung flat latex, yung primer. Sa ngayon medyo makalat pa siyang tingnan, pero at least nakikita na yung mga unti-unting progress.
yung nagiging itsura. So ganito ang skim coat guys, kapag nalihan na siya, nakakatuwa siyang hawakan kasi ang kinis-kinis niya. So yan, kung mapapansin nyo ngayon, puro kulay puti na siya. So nakulayan na po yan ng first coating, parang pinakang primer na nga, yun yung flat latex na white. So yan yung pinakang first base. Kumbaga sa buhok, pag magbi-bleach ka or magkukulay ka, i-bleach muna. Kumbaga puputiin mo muna siya lahat bago ilagay yung pintura na nagustuhan nyo. So yan po yung ginawa niya. At para nga sa gastos reveal guys, umabot po ng 42,000 pesos para sa pintura lang. Opo, sa pintura lang po yun guys. And then yung sa kisame naman, noong ginawa, nabanggit ko rin yun guys na around 40,000 to 42,000 yung sa kisame. So yun po yung mga nagagastos na. And also, ang next na po namin ay tiles naman. So, yun yung susunod nating mga video. And syempre, ipapakita ko pag medyo na-finish na to, step by step. Kaya naman, magkita-kita tayo sa susunod na video, guys. Maraming salamat sa pagsubaybay at sa mga viewers po natin. Thank you so much po sa panonood sa mga video.